Welcome back to Good Morning Boss. Ngayon, Carla, pag-uusapan natin, alam naman natin na very controversial ang issue at talagang tinututukan pa rin ng taong bayan ito nga nangyaring krisis dito sa Zamboanga at makakasama po natin at makakausap via live phone patch ang mayor po ng Zamboanga, si Mayor Climaco. Bigyan tayo ng latest update mula po dyan sa Zamboanga. Good morning po, Mayor. Buenos dias, Diane and Carla. Today is the 17th day of our crisis, the 25th of September. We have started our classes in our basic education in the elementary and high school levels. And targeted po namin is around 80% of the schools will be open today. And we have been monitoring the different school principals, school heads, as well as the barangay officials. And hopefully, ma-encourage po yung mga bata to go back to normalcy. Ito po yung aming initial phase of the rehabilitation. And we're very happy, Carla and Diane, to let the people know that kagabi, na-release na po yung additional na dalawang bihag, Mr. and Mrs. Bong and Lucita West. They're one of the oldest na hinihintay namin na pa-release. And nakapag-visit na rin po kami ng ating mga kawal. Kami po nagpapasalamat and we'd like to thank PTV4 and lahat-lahat na po kayo na nakitulong po sa amin sa oras ng aming pangangailangan. Hindi pa po tapos ang aming krisis, bangat-mat na ipakita ang unity ng lahat ng sambayan ng Pilipino upang magkaisa, upang tugunan ang ninanais kapayapaan dito sa aming lungsod at ang kaisahan sa ating bansa. At isang bandila, kasama na po ng tulong ng ating mahal na Presidente at kanyang mga different secretaries, Secretary Volz, Secretary Dinky, Secretary Armin, Secretary Mar Rojas, and Secretary Ona, and all the other different agencies of government. Mayor, kamusta naman po ang ating mga evacuees sa kasalukuyan? Sa kasalukuyan, piniprepare na din po namin ang aming mga intake procedures kasi kailangan na mag-move out po tayo sa ating next phase to look for a temporary shelter sa kanila outside of our grandstand and outside of the street. So meron na po kami na-identify na dalawang lupa na hopefully medyo sensitive po sa ating mga Samal and Bajal culture na malapit sa dagat upang makapaghanap buhay din sila. At naghahanap at nagbibigay na rin po ng other agencies. Katulad kahapon po, pumunta na yung GK sa amin at mamaya may meeting po ang Habitat to Secretary Dinky and the national government para makapag-umpisa na rin po kami sa aming phase of rehabilitation. Mga barangay kapitans po din namin nagtatanong na kung pwede ba bumalik sila sa mga areas na tinatawag namin critical or conflict areas. Pero ang military operations are still ongoing for the clearing operations that they're doing. All our, to the best that we can, we are feeding more than 118 evacuees right now. Tulong-tulong napakalaking fondo nito ay galing sa DSWD at iba-iba pong mga NGOs katulad ng mga Muslim and Catholic groups that are helping out sponsor a particular evacuation center of 33 evacuation centers po. Mayor, ito nga nabanggit nyo kanina yung sa mga evacuees po at nabanggit din po natin yung tungkol din sa nagiging normal na po ang bumabalik na po sa klase itong mga estudyante. Paano po yung mga eskwelahan na po na ginamit po bilang evacuation center? Linawin lang po natin, ililipat na po ba sila para maging normal na po yung klase o kasalukuyang nandun pa rin po dun sa mga eskwelahan? Well, actually, for some of the schools na identified as evacuation centers, ang ginawa po ng DepEd is to have a simultaneous classes. That means may alternative teaching sila evacuation centers. And those schools na may mga evacuees, ang gagawin nila, I think the evacuees occupy the classrooms in the evening while in the morning classes will be ongoing. Except for 4 schools that were totally affected by the crisis, hindi po talaga makakabalik yung mga bata. Pumupunta po ang ating mga DepEd to create an alternative learning programs sa different evacuation centers. Saka po, yung katulad ng mga ibang World Vision and other NGOs for children like CAPIN, they are creating also friendly spaces for children wherein may mga therapy din pong ating mga bata. Kaya po we really appreciate all of these NGOs, particularly na po na nagbibigay not only in terms of food, not only in financial assistance, but even toys for the children para po naman mabigyan sila ng kaunting therapy.
At Mayor, kanina na-mention niyo rin po yung tulong na binigay ng gobyerno. Naglaan nga ng pondo para tumulong mula sa Calamity Fund. Ano naman yung i-prioritize nyo sa tulong na ito? Well, the priority for that is number one, temporary shelter. Number two, core shelter, permanent shelter, wherein maibalik po namin ang displaced people to a place na sinasabi nga ni Secretary Dinkin, I think utos talaga ng ating mahal na Pangulo to build it better. Ibig sabihin kung saan man sila dati magkakaroon ng isang bahay, not in the area necessarily, but in other areas that are safe, that are better from what they began. So ibig sabihin, napakalaki ng aming pag-asa na ito pong ating mga mamaya na wala ng mga bahay ay magkakaroon ng mas mabuti pang bahay sa galing sa kanilang dating tinayuan. Mayor, besides po the given budget para po dun sa mga taga-Zamboanga, ano po yung mga pinakakailangan ng mga evacuees natin sa ngayon at para po dun sa mga ordinaryong mamamayan na nais pong tumulong dito po sa mga biktima po dito sa Zamboanga? Alam niyo po, ang pinakamalaking tulong na hinihiling namin is ang ating clean up of the operations. We really need to provide for livelihood programs sa lahat po ng wala ng trabaho for the past 16 days, whether they are evacuees or common laborers that are earning subsistence allowance by selling candles, nagbebenta ng wala kami ng hanap buhay, kailangan din namin maibigyan sila ng tulong para lang makaumpisal sila ulit. Ang subsistence of rice, food for work program na katulad na ginagagawin ni Secretary Dinky, dyan po kailangan mailalaad ang ating pondo para po lahat ng nawala ng trabaho maibigay naman sila ng pagkakataon upang makapaghanap buhay kahit na po wala na silang mga bahay at wala na silang mga tirahan at kahit na po sila ay nakikitira lang sa mga iba't ibang kanilang mga pamilya. So money is needed, financial support, so that these people will be able to work amidst the crisis, to prepare them to go back to normalcy. Kasi ang tinatarget po namin is for them to become financially independent despite of the crisis para makapaghanap buhay sila. At yung iba pong sektor na katulad ng ating mga tricycle drivers, laborers na nagtatrabaho sa mga iba't ibang mga labor incentive groups at naghahanap buhay in small and medium industries ay mabibigyan po ng kaunting pondo para makapag-umpisal ulit. Biglang nasabi po natin yung hanap buhay. Kamustahin po natin, normal na po ba ang mga establishmento dyan po sa Zamboanga City? Dahil alam naman po natin, isa po sa kanila mga problema ay nung nagsara po halos lahat ng business establishment nung kapanahunan po ng krisis dyan po sa Zamboanga. Well, alam niyo po ang good news today, except for the critical areas in around 4 to 7 barangays, affected po kasi ang aming commercial district. Uumpisahin na ngayon sa soft opening, isang mall namin na magbubukas na rin in the periphery of the central district. We will have a soft opening para na rin makapag-umpisa. Outside of the critical areas katulad ng aming Zamboanga Ecozone and Freeport under Chair Chris Arnuco, nag-umpisa na sila kasi napakarami po ang bulk of demands in terms of meron silang wheat production at meron din silang production on other imported items that they have to export outside. Napakalaking production, and even our canning factories continued po ang production nila kasi ngayon po is season na malakas po ang production ng ating mga sardine factories. So that is ongoing in terms of the industries totally affected in the West Coast area because in the city of Zamboanga, meron po kaming around 13 of the sardine factories fully operational in the city. Okay, Mayor, baka meron na lang po kayong final message para sa ating mga viewers. To all the televiewers, kami po ay nagpapasalamat. This is Mayor Beng Clima po, the City of Zamboanga, nagpapasalamat unang-una na sa ating mahal na Pangulo at lahat po ng mga sangay ng gobyerno, lalo-lalo na sa kapulisan at ating kasundaluhan na nagbigay ng kanilang mga tulong sa amin sa oras ng krisis. Ang gusto ko po ipalaman sa ating mga kababayan na kami po sa Zamboanga ay nanatili sa isang bansa ng Pilipinas, sa isang bayan, at kami po ay
tutugon sa aming tawag na kami po ay makakabangon sa aming oras ng kahirapan sa tulong po ninyo at sa tulong ng ating lahat ng mamamayan. Bagamat umuumpisa pa lang na kami ngayong araw na ito bumalik sa aming pag-aaral, ang mahalagang leksyon ay dapat nating tugunan na kailangan makipagdialogo tayo sa iba't ibang sangay na may mga hinanaing at lahat pong po katulad ng OPAP, kayo po ang sangay na gobyerno na dapat tumugon sa kausaping kapayapaan at huwag niyo pong pabayaan na ulit-ulit na magiging kulang ang komunikasyon sa mga iba't ibang sangay na nangangailangan ng tugon ninyo. At kami po bilang isang lungsod, dahan-dahan ay babangon at sa tulong ng Panginoon ng aming Nuestra Señora la Virgen del Pilar, alam ko po na kahit na more than 4 billion pesos lang aming nawawala, sa tulong ng ating pamahalaan, hindi po kami pinabayaan ng mahal na Pangulo. Kami po ay nagpapasalamat, lalo-lalo na sa lahat ng families na naging affected, to all the hostages. We are here, we are one flag, one nation, one Zamboanga City, one with the Philippines rising to be a better and a brighter Zamboanga. Muchas gracias, Diane and Carlen, to PTV4 Ibaya con Dios. Ayan, maraming salamat po. Muli po, from People's Television and Good Morning Boss, nagpapahati po kami ng suporta at panalangin para po sa patuloy na kaayusan dyan po sa Zamboanga City. Maraming salamat at yan po nakausap po natin via live phone patch si Mayor Bel Climaco ng Zamboanga City.